Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pari sa Quezon, gumamit ng host sa pagbasbas ng holy water, kinaaliwan. Fur baby na hindi mawalay sa kanyang laruan at tila sa ilalim sa operasyon, kinaantiga ng netizens. Pinakamahabang press conference sa buong mundo na itala ng presidente ng Maldives. Planong pagbobomba sa event ni American pop icon Lady Gaga sa Brazil, bistado ng mga otoridad. At Ann Curtis, nanawagan sa mga kinauukulan na magsilbing wake-up call ang sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, washing all the sins. Tila ganyan ang nangyari sa isang misa sa Quezon matapos gumamit ang pari ng host para magbasbas ng holy water. Ang video napukaw na rin ang pansin ng ilang international news outlet. Panoorin ang mga pangyayari sa report ni Millie Borja. Hindi lang sa Pilipinas, kundi umabot na sa ibang bansa ang atensyong nakuha ng video ng isang pari sa Quezon na gumamit ng hose sa halip na tradisyonal na aspergillum sa pagwiwisik ng banal na tubig sa mga debotong Katoliko. Ibinahagi ng isang media outlet sa Chicago ang footage na kuha ni Christian Ian Malaluan sa isang simbahan sa lalawigan. Makikita sa video ang pari na naglalakad sa gitna ng pasilyo habang gumagamit ng hose sa pagwiwisik ng banal na tubig kasama ang kanyang assistant. Sa video, kita rin ang mga parishioner na masayang winawagayway ang kanilang mga panyo habang nababasa ng banal na tubig. Ang clip ay pinalabas din sa TikTok account ng ABC7 Chicago at nakatanggap ng iba't ibang kwelang komento mula sa Pinoy netizens. Holy Spirit Express Delivery, komento ng isang user. Washing all the sins and future sins. Banat naman ng isa pang netizen. Only in the Philippines. Dagdag pa ng isa. Pampatay daw yan sa mga masasamang damo. Birong komento naman ng isang Pinoy. May mga nagsabi rin na ang video ay kinuhanan sa kamay ni Jesus Healing Church sa Lucban, Quezon. Ang banal na tubig ay karaniwang ginagamit sa mga sakramento tulad ng binyag, mga basbas at iba pang espiritual na gawain. Kadalasang iwiniwisik ito gamit ang aspergillum. Ngunit may mga pari ring gumagamit ng direktang pagwisik mula sa bote o mga improvised na paraan tulad ng hose. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, tago sa puso kung may tuturing ang tagpong ito tampok ang isang fur baby na hindi mawalay sa kanyang laruan at tila sumasailalim sa operasyon. Habang tinatahi kasi ng fur parent ang naturang stuffed toy ay ayaw itong bitawan ng aso at nais manatili sa kanyang tabi. Ang act of love ng Shih Tzu na si Jiro, panoorin sa trending report ni Dustin Bayog. Pinusuan online ang heart-touching moment na ito ng isang Shih Tzu para sa kanyang laruan na nag-undergo ng surgery. Hindi ito ang literal surgery na ginagawa sa mga tao hayop kung hindi ay ang pagtatahi. Makikita kasi sa video na tila hindi mawalay sa laruan ng si Bear ang fur baby na si Jiro habang ito ay tinatahi ng kanyang fur parent. Si Jiro ay sumampa pa sa lamesa kung saan ito tinatahi at napakagat na lang para hindi siya mawalay sa kanyang laruan. Maraming netizens naman ang naantig sa pag-care ni Jiro para sa kanyang laruan na hinaluan din ng kaunting katatawanan. Ang video na yan ng uploader na si Marites Peña ay umabot na sa 1.7 million views na pinusuan ng higit 100,000 likes at more than 20,000 shares.
Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kasabay na pagdiriwang ng World Press Freedom Day at ng mas pinataas sa 2025 World Press Freedom Index ng Maldives, isang record ang binasag ng Maldivian President sa larangan ng pamamahayag. Si President Mohamed Muizzu kasi nakuha ang record sa pinakamahabang press conference sa mundo sa harap ng mga mamamahayag at mga residente ng naturang bansa. Ang naging punto ng diskusyon, ibabalita ni Rose Babiera. Nagtala ng record sa pinakamahabang press conference sa buong mundo ang Pangulo ng Maldives matapos itong humarap sa publiko sa loob ng halos 15 oras. Ang mas pinahabang press conference na ginanap noong 3 ng Mayo ay bilang selebrasyon na rin sa World Press Freedom Day, ulat ng opisina ng Pangulo. Nagsimula ito saktong alas 10 ng umaga at nagtuloy-tuloy hanggang hating gabi. Naantala lamang ang diskusyon para sa oras ng panalangin ng Pangulo na sandali lang din at hindi naman tumatagal. At makalipas ang 14 na oras at 54 na minuto ay tuluyan itong nagtapos. Ayon sa Office of the President, nalagpasan ito ang dating may hawak ng titulo na naitala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na umabot din sa halos 14 na oras noong 2019. Humarap si President Muizzu sa publiko at sa lupo ng mga mamamahayag para sagutin ang kanilang mga katanungan kung saan binigyang diin niya ang papel ng press at kahalagahan ng wasto at balanseng pagbabalita. Kinilala rin sa conference ang pag-angat ng Maldives sa 2025 World Press Freedom Index ng 2 pwesto na ngayon nasa 104 na mula sa 180 na bansa ayon sa tala ng Reporters Without Borders. Ang Administrasyong Muizzu ay naglunsad na rin ng mga inisyatibo para mas palakasin ang media independence, paigtingin ang media literacy at paunlarin ang access ng mga journalist sa impormasyon sa gitna ng pagkilala sa press freedom bilang mahalagang sangkap ng demokrasya. Matatanda ang gumawa na rin ng tala sa kasaysayan ang Maldives nang magsagawa ito ng kauna-unahang cabinet meeting na ginanap sa ilalim ng tubig o underwater cabinet meeting para pag-usapan at itaas ang kamalayan ng publiko sa banta ng global warming na nagdudulot ng pagtaas ng sea level na batay sa pag-aaral ay maaaring magpalubog sa bansa kung patuloy pa itong lumala. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunod na istorya, out of touch. Ganyan natagpuan ng mga otoridad ang 3 magkakapatid na ito sa bansang Spain matapos ang 4 na taong pananatili sa loob lamang ng kanilang bahay. Ang 3 ikinulong ng kanilang mga magulang simula ng maghasik ng global lockdown ang COVID-19. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Hybrid classes, face mask at solo dining. Ilan lamang ito sa mga bukang bibig na salita tuwing mapag-uusapan ang new normal. Pero halos 4 na taon matapos maghasik ng lagim ang COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo, isang pamilya sa Oviedo, Spain ang natuklasang naka-lockdown pa rin hanggang ngayong 2025. Nasagip kamakailan ng isang 8-year-old na kambal at kapatid nilang 10 years old matapos ikulong ng kanilang mga magulang sa loob ng bahay, pagsuotin ng face mask at piliting sumunod sa health protocol. Nagkalat umano sa loob ng tinaguriang House of Horrors ang basura, gamot at dumi ng tao. Sa tagal ng kanilang quarantine, tila out of touch na raw ang mga bata mula sa realidad. Nagpakita mga ito ng magkahalong takot at saya maski sa simpleng bagay tulad ng paglabas ng bahay at sa paghawak ng damo. Nag-ugat ang investigasyon ng pulisya matapos mapansin at ireklamo ng kanilang kapitbahay na ilang taon nang hindi pumapasok sa eskwela ang mga bata. Nahaharap sa patong-patong na kasong domestic violence, child abandonment at psychological abuse ang mga magulang na hindi naman pumalag sa pag-aresto. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating next trending story.
Pinlanong bombahin ang isinagawang free gig beach concert ng American pop star diva na si Lady Gaga sa Brazil na dinaluhan ng higit 2 milyong katao. Ayon sa mga suspect, ginawa nila ito upang makakuha ng atensyon sa publiko at mapansin daw ang kanilang ipinaglalaban. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni James Galange. Arestadong 2 lalaki na plano umunong bombahin ang ginanap na Megapack concert ng American pop diva Lady Gaga sa Rio de Janeiro sa Brazil na siyang dinaluhan ng higit 2 milyong katao. Ayon sa pulisya, isang nasa 8 gulang at isang minor de edad ang nahuling responsable ng isa'y may codename pang Fake Monster, isang reference na hango sa fanbase ng pop icon na Little Monsters. Dito ay planong gumamit ng improvised explosive device at Molotov cocktails para bombahin ang nasabing event. Ayon sa mga suspect, layunin raw umano nila na makakuha ng atensyon sa publiko, partikular na sa social media na makaramdam ng pagiging kabilang nila sa lipunan, kung saan nagre-recruit sila ng mga kabataan sa pamamagitan ng online platforms upang ikalat ang hate speech at isulong ang radicalization. Kabilang dito ang pang-eengganyo sa self-harm at pagpo-post ng violent contents online. Sa ulat ng Ministry of Justice ng Brazil, nakilala ng naturang grupo ay miyembro rin pala ng global fanbase ng nasabing pop icon. Samantala, bilang pagtitiyak sa seguridad, nagsagawa na rin ng raid ang mga pulis sa buong estado ng Rio de Janeiro, ngayon din sa iba pang lugar tulad ng Sao Paulo, Rio Grande do Sul, kung saan nahuli naman ang leader ng grupo, at sa Mato Grosso. Ang naturang beach concert ni Lady Gaga ay bahagi ng inisyatibo ng icon na palakasin ang turismo ng Brazil, lalo na ngayong itinuturing na low season ng nasabing industriya. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, mula sa nangyaring karambola sa SCTEX hanggang sa malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1, yan ang laman ng mga balita sa kapapasok pa lamang ng buwan ng Mayo. Kaya naman, ang aktres na si Ann Curtis, nagpaabot din ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa magkakasunod na vehicular accident at nanawagan sa mga kinauukulan. Narito ang report. Magsilbing wake-up call. Ito ang hiling ng aktres na si Ann Curtis sa mga kinauukulan matapos ang magkasunod na vehicular accidents nitong kapapasok pa lamang ng Mayo. Una ay yung karambola ng bus at 4 pang sasakyan sa SCTEX Toll Plaza na ikinasawi ng 10 individual na sinundan ng insidente sa labas ng NAIA Terminal 1 kung saan 2 naman ang namatay. Isa nga rito ang isang 4 na taong gulang na babae na inihatid lamang noong araw na iyon ng kanyang amang OFW. Sa Facebook post ni Ann, umasa itong makahanap ng paraan ng mga kinauukulan upang matiyak na ang mga driver at sasakyan sa kalsada ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng safety and licensing standards. Marami naman ang sumang-ayon sa pahayag na ito ni Ann at naglabas din ng kani-kanilang saloobin ng mga netizen. Sa huli, nagpaabot ng pakikiramay ang TV host actress sa lahat ng mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa malagim na aksidente. Samantala, kasunod naman ang mga malalaking aksidente sa kalsada nitong mga nagaang araw, ilang polisiya ang ipatutupad ng Department of Transportation. Kabilang narito ang mandatory drug test kada 3 buwan o 90 days sa mga PUV driver at konduktor ng public utility vehicles, pati na ang roadworthiness check ng mga sasakyan. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.